College Education 7 Quarter 3 Learning Competency 6A nakapagpapahayag ng mga wastong paraan ng paggamit ng tubig at enerhiya katuwang ang kapwa. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga wastong paraan ng paggamit ng tubig at enerhiya. Sa pagtatapos ng talakayang ito, layunin nating maipakita ang tamang paraan ng pagtitipid sa tubig at enerhiya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bakit nga bang mahalaga na maging matalino sa paggamit ng tubig? Una, mahalagang tandaan na ang tubig ay buhay. Lahat ng nilalang sa mundo, mula sa pinakamaliit na organismo hanggang sa pinakamalaking hayop, ay umaasa sa tubig para mabuhay. Kung walang tubig, hindi natin maisasakatuparan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, inumin at kalinisan. Ikalawa, napakalimitado ng ating mapagkukunan ng sariwang tubig. Sa lahat ng tubig sa mundo, tanging 2.5% lamang ang sariwa at karamihan pa nito ay nakatago sa mga glacier o nasa ilalim ng lupa, kaya't hindi madaling makuha. Ang kaunting bahagi lamang ang agad nating magagamit para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. At pangatlo, ang populasyon ng buong mundo ay patuloy na lumalaki at kasabay nito ang pagtaas ng demand sa tubig. Ginagamit ito hindi lamang sa mga tahanan, kundi pati na rin sa agrikultura at industriya. Kung hindi tayo magiging matalino sa paggamit nito, maaaring maubos ang ating mapagkukunan sa hinaharap. Pag-usapan naman natin ang enerhiya. Bakit nga ba mahalaga ang matalinong paggamit nito? Una, nakatutulong ang pagtitipid ng enerhiya upang mabawasan ang epekto nito sa kalikasan. Ang paggamit ng fossil fuels para sa enerhiya ay naglalabas ng greenhouse gases na nagdudulot ng climate change. Sa pamamagitan ng matalinong paggamit nito, nababawasan natin ang carbon footprint na nagmumula sa ating mga tahanan at negosyo. Ikalawa, ang matalinong paggamit ng enerhiya ay isang praktikal na paraan upang makatipid ng pera. Ang bawat kilowatt-hour ng kuryenteng hindi natin ginagamit ay nangangahulugan ng mas mababang bayarin sa kuryente. Malaking tulong ito, lalo na sa mga pamilyang nais mag-budget. At pangatlo, ang matalinong paggamit ng enerhiya ay nakakatulong upang mapanatili ang ating mga likas na yaman. Maraming ginagamit na resources tulad ng langis, carbon, at natural gas ang non-renewable. Kung magpapatuloy ang sobrang paggamit ng enerhiya, maaaring maubos ang mga ito at mahirapan ang susunod na henerasyon. Ang maling paggamit ng tubig ay may malubhang epekto sa ating kapaligiran, kalusugan at ekonomiya. Una, nagdudulot ito ng kakulangan sa tubig. Sa maraming bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas, may mga lugar na hirap sa supply ng malinis na tubig. Ang kakulangan ay nakakaapekto hindi lamang sa inuming tubig, kundi pati sa agrikultura at kalinisan. Ikalawa, ang kakulangan sa tubig ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Kapag walang sapat na tubig para sa sanitation, maaaring magresulta ito sa pagkalat ng mga sakit tulad ng diarrhea at kolera. Maraming tao, lalo na sa mga mahihirap na lugar, ang nagdurusa dahil sa kawalan ng malinis na tubig. At pangatlo, sinisira nito ang kalikasan. Ang sobrang paggamit ng tubig mula sa mga ilog, lawa at underground sources ay nagdudulot ng pagbaba ng water level na maaaring magdulot din ng pagkamatay sa mga organismo sa tubig. At alam ba ninyo na ayon sa UNICEF at World Health Organization, isa sa bawat 3 tao sa buong mundo ang walang ligtas na inuming tubig? Kung mapanganib ang maling paggamit sa tubig, ang maling paggamit sa enerhiya ay may seryosong epekto rin. Ito ay nagdudulot ng pagbabago ng klima. Sa tuwing tayo ay gumagamit ng sobrang enerhiya mula sa fossil fuels, naglalabas ito ng greenhouse gases na nagpapainit sa ating planeta. Ang global warming ay nagdudulot ng matinding bagyo, tagtuyot at pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Ikalawa, nagreresulta ito sa suliraning pinansyal at ekonomikal. Kapag hindi efficient ang paggamit ng enerhiya, tumataas ang gastos sa produksyon para sa mga negosyo at bayarin para sa mga pamilya. Ang perang nasasayang ay maaaring gamitin sana sa mas mahalagang mga bagay. At pangatlo, nauubos ang ating mga likas na yaman. Ang mga pinagkukunan ng enerhiya tulad ng carbon at langis ay limitado. At kapag naubos ito,
maaaring wala nang magamit ang mga susunod na henerasyon. Alam ba ninyo na ayon sa International Energy Agency, mahigit 60% ng enerhiya na napoproduce sa buong mundo ay nasasayang? Bago tayo magpatuloy, magsagawa muna tayo ng Think, Pair, Share activity. Una, think. Magsulat ng tatlong matalinong paraan ng paggamit ng tubig at tatlong matalinong paraan ng paggamit ng enerhiya. Pangalawa, pair. Talakayin sa iyong kapareha ang iyong mga idea. At pangatlo, share. Ibahagi ang pinakamahusay na mga idea ng inyong pares sa buong klase. Paano natin magagamit ng wasto ang tubig? Narito ang ilang mga paraan. Una, sa pang-araw-araw na gawain, ugaliing patayin ng gripo habang nagsisipilyo. Gumamit din ng baso ng tubig sa pagbabanlaw upang hindi masayang ang dumadaloy na tubig. Ikalawa, sa bahay, siguraduhing ayusin agad ang mga tumutulong gripo dahil ang isang maliit na tagas ay maaaring umabot sa daan-daang litro ng nasasayang na tubig bawat buwan. Mag-ipon din ng tubig ulan para gamitin sa pagdidilig o paglilinis. Pangatlo, sa labas ng bahay, diligan ang mga halaman tuwing umaga o gabi. Ang mas mababang temperatura sa mga oras na ito ay nagpapabagal sa pag-evaporate ng tubig, kaya mas nasisipsip ito ng lupa. Sa paglilinis naman ng driveway, gumamit ng walis imbis na hose para makatipid ng maraming tubig. May iba't ibang paraan din upang magamit ng wasto ang enerhiya. Narito ang ilan. Una, sa pag-iilaw o lighting, ugaliing patayin ang mga ilaw kapag umaalis ng silid. Gumamit ng LED bulbs na mas matipid at mas matagal ang buhay kaysa sa regular na bumbilya. Ikalawa, para sa appliances, hugutin ang mga ito mula sa saksakan kung hindi ginagamit. Kahit nakapatay ang appliance, patuloy itong kumukonsumo ng kuryente kung naka-plug in. Pumili rin ng appliances na energy efficient. Ikatlo, para sa pagpapalamig o cooling, itakda ang aircon sa 24 hanggang 26 degrees Celsius upang mas makatipid ng enerhiya. Kung kaya naman, gumamit ng ventilador sa halip na aircon. At para sa transportasyon naman, mag-carpool o gumamit ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang konsumo ng gasolina at polusyon. Kung malapit lang naman ang paaralan o trabaho, magbisikleta o maglakad na lamang. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagtitipid ng tubig at enerhiya. Tandaan, kahit maliit na hakbang ay may malaking epekto. Hikayatin natin ang ating pamilya at mga kaibigan na sumali sa hangaring ito. Sama-sama tayong kumilos upang mapanatili ang ating likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. At bilang pagwawakas, iiwan ko sa inyo ang kasabihang ito mula kay W.H. Auden. Thousands have lived without love, not one without water. College Education 7, Quarter 3, Learning Competency 6B, nahihinuhan ang wastong paggamit ng tubig at enerhiya, katuwang ang kapwa, ay paggampan sa tungkuling tumulong sa pagtitiyak at pagpapanatili ng mga ito. Bakit nga ba mahalagang gamitin ng bawat isa ng tama ang tubig at enerhiya? Isa ito sa ating mga sasagutin sa araling ito. Pagsusuri ng mga sitwasyon. Sa mga susunod na slide ay magpapakita ako ng mga sitwasyong maaaring naranasan o nakita mo na at sagutin ang mga sumusunod. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ang makakita ng pangyayari na inilahad sa sitwasyon? Bakit mahalaga na tama ang iyong gagawin sa mga sitwasyong matutunghayan? Ibahagi sa klase ang iyong sagot. Unang sitwasyon, naiwan ng iba na nakabukas ang gripo sa banyo nang walang gumagamit. Ikalawang sitwasyon, nakikita mo ang kapatid mo na nagsasabon ng plato habang patuloy ang daloy ng tubig mula sa gripo. Ikatlong sitwasyon, naiwang nakabukas ang ilaw at bentilador sa silid-aralan kahit wala ng klase. Ikaapat na sitwasyon, nakita mo ang tatay mo na gumagamit ng hose upang maglinis ng sasakyan. Ikalimang sitwasyon, may butas na tubo ng tubig sa inyong barangay ngunit walang nag-uulat nito sa barangay officials. Ika-anim na sitwasyon, ang buong pamilya ay mahilig magbabad sa aircon sa buong araw. Ikapitong sitwasyon,
Ang mga kasama mo sa bahay ay hindi nag-a-unplug ng mga appliances kahit tapos na silang gumamit. Ikawalong sitwasyon. Habang nasa online class, ang laptop, TV at iba pang gadgets ay sabay-sabay na naka-on kahit hindi ginagamit. Ikasyam na sitwasyon. May nakita kang mga nagtatapon ng basura sa kanal na maaaring maging dahilan ng pagbaha sa inyong lugar. At ikasampung sitwasyon. Tanghali na ngunit lahat ng ilaw sa silid ay bukas pa. Bilang mga tao, lahat tayo ay umaasa sa tubig at enerhiya upang mabuhay at makapamuhay ng maayos. Ngunit alam ba natin kung paano ito pangangalagaan? Ang pag-aaksaya ng mga yamang ito ay may malaking epekto, hindi lamang sa atin, kundi pati sa ating kapwa, sa kalikasan, at sa mga darating pang henerasyon. Kaya't ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang wastong paggamit ng tubig at enerhiya at kung paano tayo makakatulong sa kanilang pangangalaga. Maraming dahilan kung bakit tungkulin ng bawat isa ang gamitin ng wasto ang tubig at enerhiya. At ito ay ang mga sumusunod. Una, limitado ang ating tubig at enerhiya. Ikalawa, ang ating mga gawa ay may epekto sa iba. Ikatlo, tungkulin natin ito sa susunod na henerasyon. Ikaapat, ito ay nakatutulong upang maprotektahan ang kalikasan. At ikalima, nakatutulong ito sa pagpapababa ng gastusin. Ang tubig at enerhiya ay mahalagang yaman na may limitasyon. Bagamat tila palaging may umaagos na tubig mula sa ating gripo at patuloy na may kuryente sa ating mga tahanan, ang totoo, limitado ang supply ng mga ito. Halimbawa, maraming anyong tubig sa Pilipinas ang nasisira dahil sa polusyon, sobrang paggamit at kapabayaan. Sa kuryente naman, karamihan ng ating enerhiya ay nagmumula pa rin sa fossil fuels na may limitasyon rin at nagdudulot pa ng pinsala sa kalikasan. Kaya't bawat isa ay may responsibilidad na gumamit ng wasto at responsable upang mapanatili ang mga yamang ito. Ang bawat aksyon na ginagawa natin sa paggamit ng tubig at enerhiya ay may direktang epekto sa ibang tao. Kapag nag-aaksaya tayo ng tubig, maaaring maubusan ng iba, lalo na ang mga nasa lugar na hirap makakuha ng malinis na tubig. Halimbawa, sa panahon ng tagtuyot, ang mga magsasaka ang unang naaapektuhan kapag walang sapat na irigasyon. Sa enerhiya naman, ang labis na konsumo ay maaaring magdulot ng power outages na nakasisira sa negosyo, paaralan at pang-araw-araw na buhay ng maraming tao. Kaya't mahalagang tandaan na ang ating wastong paggamit ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Tayo ay may pananagutan na isecure ang kalikasan at likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. Ang tubig at enerhiya na ginagamit natin ngayon ay hiniram lamang natin mula sa kanila. Kung patuloy tayong mag-aaksaya, ano pa ang matitira para sa kanila? Halimbawa, ang mga kabataan sa hinaharap ay maaaring magdusa mula sa kakulangan ng tubig o sobrang init ng mundo dahil sa mataas na konsumo ng enerhiya ngayon. Kaya't tungkulin natin maging mabuting tagapangasiwa ng mga yamang ito at siguraduhing may sapat na tubig at enerhiya na magagamit nila sa kinabukasan. Ang paggamit ng tubig at enerhiya ay may negatibong epekto sa ating kalikasan. Kapag mali ang pagtrato natin sa tubig, mas maraming polusyon ang napupunta sa ating mga ilog at dagat na nagiging sanhi naman ng pagkamatay ng mga isda at iba pang hayop. Sa paggamit naman ng enerhiya, ang labis na pagkonsumo ay nagpapataas ng carbon emissions na nagdudulot ng global warming at mas matitinding bagyo o tagtuyot. Sa pamamagitan ng wastong paggamit tulad ng pagtitipid sa kuryente at pagpapanatiling malinis ng ating anyong tubig, nakakatulong tayo sa pagsugpo sa mga problemang ito. Tayo ay may responsibilidad na alagaan ng kalikasan dahil tayo rin ang nakikinabang dito. Ang pagtitipid sa tubig at enerhiya ay hindi lamang nakakatulong sa kalikasan, kundi may direktang benepisyo rin ito sa atin. Kapag hindi tayo nag-aaksaya ng tubig, bumababa ang ating bayarin sa tubig. Sa paggamit naman ng energy efficient appliances at hindi pagbababad sa kuryente, nababawasan ang ating electric bill. Isipin ng ganito, kung lahat tayo ay magtitipid,
mas maraming pondo ang maaaring ilaan para sa iba pang pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon o kalusugan. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakakatipid, kundi natutulungan din natin ang ibang tao dahil mas marami tayong napagkakasya. Ang wastong paggamit ng tubig at enerhiya ay hindi lamang tungkol sa personal na benepisyo. Ito ay isang kolektibong tungkulin para sa ikabubuti ng ating kapwa, kalikasan, at mga susunod na henerasyon. Kapag nagtutulungan tayo, masisiguro natin ang sapat na yaman para sa lahat. Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 6C na isa sa kilos ang mga wastong paraan ng paggamit ng tubig at enerhiya katuwang ang kapwa. Batay sa nagdaan nating aralin, maraming dahilan kung bakit tungkulin ng bawat isa ang gamitin ng wasto ang tubig at enerhiya. At ito ang ilan sa mga sumusunod. Limitado lang ang ating tubig at enerhiya. Ibig sabihin, ito ay nauubos. Ang ating mga ginagawa ay may epekto sa ibang tao, kung kaya dapat tayong maging maingat sa paggamit nito. Tungkulin natin ito sa susunod na henerasyon. Maaari kasing sila ang magdusa kung magpapabaya tayo ngayon. Ito ay nakatutulong upang maprotektahan ang kalikasan at mapabagal ang pagkasira nito. At nakatutulong ito sa pagpapababa ng gastusin sa ating pamilya. Ang tubig at enerhiya ay mahalagang yaman na may limitasyon. Bagamat tila palaging may umaagos na tubig mula sa ating gripo at patuloy na may kuryente sa ating mga tahanan, ang totoo, limitado ang supply ng mga ito. Halimbawa, maraming anyong tubig sa Pilipinas ang nasisira dahil sa polusyon, sobrang paggamit at kapabayaan. Sa kuryente naman, karamihan ng ating enerhiya ay nagmumula pa rin sa fossil fuels na may limitasyon rin at nagdudulot pa ng pinsala sa kalikasan. Kaya't bawat isa ay may responsibilidad na gumamit ng wasto at responsable upang mapanatili ang mga yamang ito. Ang bawat aksyon na ginagawa natin sa paggamit ng tubig at enerhiya ay may direktang epekto sa ibang tao. Kapag nag-aaksaya tayo ng tubig, maaaring maubusan ng iba, lalo na ang mga nasa lugar na hirap makakuha ng malinis na tubig. Halimbawa, sa panahon ng tagtuyot, ang mga magsasaka ang unang naaapektuhan kapag walang sapat na irigasyon. Sa enerhiya naman, ang labis na konsumo ay maaaring magdulot ng power outages na nakasisira sa negosyo, paaralan at pang-araw-araw na buhay ng maraming tao. Kaya't mahalagang tandaan na ang ating wastong paggamit ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Tayo ay may pananagutan na isecure ang kalikasan at likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. Ang tubig at enerhiya na ginagamit natin ngayon ay hiniram lamang natin mula sa kanila. Kung patuloy tayong mag-aaksaya, ano pa ang matitira para sa kanila? Halimbawa, ang mga kabataan sa hinaharap ay maaaring magdusa mula sa kakulangan ng tubig o sobrang init ng mundo dahil sa mataas na konsumo ng enerhiya ngayon. Kaya't tungkulin natin maging mabuting tagapangasiwa ng mga yamang ito at siguraduhing may sapat na tubig at enerhiya na magagamit nila sa kinabukasan. Ang paggamit ng tubig at enerhiya ay may negatibong epekto sa ating kalikasan. Kapag mali ang pagtrato natin sa tubig, mas maraming polusyon ang napupunta sa ating mga ilog at dagat, na nagiging sanhi naman ng pagkamatay ng mga isda at iba pang hayop. Sa paggamit naman ng enerhiya, ang labis na pagkonsumo ay nagpapataas ng carbon emissions na nagdudulot ng global warming at mas matitinding bagyo o tagtuyot. Sa pamamagitan ng wastong paggamit tulad ng pagtitipid sa kuryente at pagpapanatiling malinis ng ating anyong tubig, nakakatulong tayo sa pagsugpo sa mga problemang ito. Tayo ay may responsibilidad na alagaan ng kalikasan dahil tayo rin ang nakikinabang dito. Ang pagtitipid sa tubig at enerhiya ay hindi lamang nakakatulong sa kalikasan, kundi may direktang benepisyo rin ito sa atin. Kapag hindi tayo nag-aaksaya ng tubig, bumababa ang ating bayarin sa tubig. Sa paggamit naman ng energy efficient appliances at hindi pagbababad sa kuryente, nababawasan ang ating electric bill. Isipin ng ganito, kung lahat tayo ay magtitipid, mas maraming pondo ang maaaring ilaan para sa iba pang pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon o kalusugan.
Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakakatipid, kundi natutulungan din natin ang ibang tao dahil mas marami tayong napagkakasya. Ang pagpapahalagang nais ituro at linangin sa atin ng ating araling ito na patungkol sa wastong paggamit ng tubig at enerhiya ay ang pagpapahalaga sa pagtitipid o thriftiness. Ano nga ba ito? Ang pagiging matipid ay nangangahulugan na maingat na paggamit ng ating mga yaman tulad ng tubig at enerhiya. Sa pamamagitan ng pagiging praktikal at maingat, natututo tayong iwasan ang pag-aaksaya at pinakikinabangan natin ang ating mga mapagkukunan ng mas matagal. Hindi lamang ito nakatutulong sa ating sarili, kundi pati na rin sa kalikasan at sa hinaharap na henerasyon. Bakit nga ba mahalagang malinang sa atin ang pagpapahalaga sa pagtitipid? O bakit mahalagang maging matipid tayo? Una, napapababa nito ang gastusin. Sa bawat litro ng tubig at unit ng kuryenteng hindi nasasayang, nababawasan ang iyong gastusin. Halimbawa, ang simpleng pagpatay ng ilaw ay maaaring magbawas ng halos 10 hanggang 20% sa iyong buwanang bayarin sa kuryente. Ang ganitong pagtitipid ay nagbibigay daan sa iyo upang magamit ang iyong pera sa mas mahalagang bagay. Ikalawa, sa pamamagitan ng pagtitipid, napapangalagaan ng kalikasan. Kapag mas kaunti ang tubig at kuryenteng ginagamit, mas kaunti rin ang pressure na inilalagay sa ating likas na yaman. Binabawasan nito ang pangangailangan sa mga planta ng enerhiya at water treatment na nagdudulot ng mas kaunting polusyon at mas maayos na kalagayan para sa ating kalikasan. At pangatlo, sa pagiging matipid, natututo tayong maging mapanagutan o responsable. Ang pagiging matipid ay nagsisimula sa maliit na hakbang na ginagawa ng bawat isa. Sa simpleng pag-iwas sa pag-aaksaya, natututo tayong maging mas responsable, hindi lamang sa ating tahanan, kundi sa komunidad. Ang kaalaman at disiplina na ito ay makatutulong sa pagbibigay ng inspirasyon sa iba upang magtipid din. At para sa inyong performance task, magkakaroon kayo ng gawaing pinamagatang katuwang sa pagtitipid, ang sama-samang wastong paggamit ng tubig at enerhiya. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat. Tatalakayin ng bawat pangkat at itatala ang mga karaniwang paraan kung paano nasasayang ang tubig at enerhiya sa bahay, paaralan o komunidad. Mag-iisip ng 3 praktikal na solusyon upang mabawasan ang pag-aaksaya. Halimbawa, para sa tubig, ayusin ang mga tagas, mag-reuse ng tubig o gumamit ng timba kaysa hose. Para sa enerhiya, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit, tanggalin sa saksakan ng hindi ginagamit na appliances o gumamit ng natural na liwanag. Susunod, demonstration. Magpakita ng isa sa mga solusyon na naisip ng grupo sa isang malikhain at interactive na paraan. Pwedeng role-playing, poster o diagram, vlog, slogan o kanta. Ibahagi ito sa mga kaklase o kapwa mag-aaral sa pamamagitan ng mabilis na presentasyon. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!